na po ba tayo puli para sa Panginoon? Amen.
Panginoon na ang iyong presensya, Panginoon, ang aming kailangan sa mga ito. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, na papuri. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Itahan sa iyo lamang. Namin pinabalik, Panginoon. Hindi nga, Panginoon, na hindi kami natin, Panginoon. Unang kailan. Pati ng Panginoon na ito ay binilang kami. Nagtipon-tipon sa iyo, Panginoon. At hindi nga, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang natin, Panginoon, sa amin. Ikaw, Panginoon, siyang Panginoon na hindi naman sa amin, namin lang sa amin, Panginoon. Hindi man namin ikaw, Panginoon, nakita. Talagang, Panginoon, ikaw ay tumigil sa bawat sandali, Panginoon. At Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, at hindi pag-ibig sa amin ay lahat. Ito na nga, Panginoon, na ang iyong pag-ibig sa amin, hindi namin kayo tumpasan, Panginoon, sa pagkakagawa ko siyang Diyos namin, Panginoon, na dapat namin po. Ikaw siya, Panginoon, na hindi na lang lahat ng bagay. Ikaw, Panginoon, ang siyang tunay na Diyos, Panginoon, na dapat namin, Panginoon, na ipalit namin ang kapunay, Panginoon, sa ikakitang pangalan, Panginoon. Dapat namin, Panginoon, ang kapunay, Panginoon, at ang sinamang, Panginoon. Pinag-isip, Panginoon, aming dalangin, Panginoon, ang tagumpay sa dami namin. Nabuksan mo aming pusong isipan, Panginoon. Na makagawa nilang, Panginoon, kung hindi na marami, Panginoon, kung ang nais na sabihin sa bawat sa plano. Buksan mo ang pusong isipan, Panginoon, na sabihin na mas lalo pa namin, Panginoon, na hindi na, Panginoon, ang nais mo sabihin, Panginoon, sa bawat sa plano. Hindi, Panginoon, inataas namin ang pangalan, Panginoon. Inatangin na lang, Panginoon, yung pangalan. Ito po ang sa ako na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Korean visitor, the Reverend Choi, Dapat sila po aking magsunin. our church. Ano siya po aking magsunin dahil ang ating visitors na si Pastor Choi. Yes. Okay po. Dear brother and sister, Ngayon po mga kapatid, today is a wonderful day ngayon po ay napakagandang araw. because Jesus with you. Dahil ang Panginoon ay nasa sa inyo. Jesus promised that the Jesus bless you to what kind of today worship service. Pakatandaan po natin na ang pangako ng Panginoon sa bawat isa ay pagpapalain niyo tayo sa araw na mayroon po tayong gawain. I hope Jesus will out the grace of the Lord. Maasa ang ating magsalim na ibuhos ng Panginoon ang kanyang biyaya sa bawat isa sa ating na narito. I will begin to share a wonderful story. Gusto ko pong mag-umpisa na patungkol sa napakagandang kwento. This story actually happened in the Ang kwento na ito ay nangyari doon sa United States. So, our husband passed away first. Meron pong mag-asawa at namatay yung asawang lalaki at naiwan na lang yung babae. And the mother took a has to take care of the At children itong dalawang mag-asawa ito, meron silang isang babae na anak. as fast as she could. At
nung namatay ang asawa niya, ay nalagaan niya yung kanyang anak na babae na ayon sa kanyang best. But then, although he became a teenager, Pero nung tumanda ang kanyang anak, nung siya po'y nag-teenager na, she come out to be a bad friend. ang kanyang anak ay nakisama po sa mga bad influence. She did not listen to her mother. At yung anak na ito ay siya po ay naglayas. And ended up running away from home. Naglayas yung anak ng babae, iiwan yung kanyang magulang. The mother thought that although went to farm, At nabalitaan nung nanay ng babae na itong anak niya ng babae nagtutungo doon sa bar. the mother could not just sit down at home. Kaya itong nanay ay lubos na nag-aalala o nababahala sa nangyari sa kanyang anak. She went to the city to find her daughter. Kaya ang ginawa ng anak niya, siya nagtungo doon sa city at hinahanap niya ang kanyang anak. She made an appointment flyers all over the city. Ginawa niya ang kanyang makakaya, siya gumawa ng mga poster o nagbigay siya ng mga picture doon sa mga pader para madali makita ang kanyang anak. Where the dog was living. Yan, saan ba naroon ang aking anak? She took a picture of herself. Yan, nilagay niya ng picture o nalaranan ng kanyang anak para madali itong makita. And put it on the floor. At kung saan niya po nilingit ito, Lord escape. Looking for my mother to run away from home. yan, at nakalagay po doon sa kanyang isinulat ay hinahanap kita sa kabanarong road. And wrote above phone number in the contact list. At nakalagay po doon kung sino makita ay tumawag dito sa aking number. Why that the daughter would be embarrassed if she saw her picture. Nakita ko ng kanyang anak, yung puso ng kanyang nanay at siya po'y nahihiya na umuwi sa kanyang magulang. One day, the Lord saw the post. Ano nakita ko nung anak ng kanyang anak, yung puso ng kanyang nanay, And she saw. Feel that mother really saw the post and nakita niya yung puso ng kanyang magulang, siya po ay ano po yung nangyari sa kanya, na-realize niya na sobrang mahal siya ng kanyang nanay. why that she would be embarrassed if she saw her picture. So that her pride would not be harmed. Yan, siya po yung nababahala. Nung nakita niya nga po yun, nahihiya siya umuwi sa kanyang magulang. She apologized to her mother and became a good daughter. Pero kahit ang ganon, ay pinilit niya pa rin umuwi at humingi siya ng tawad at sumunod sa kanyang magulang bilang magiging mabuting anak. Is the love of money will not stand to say a daughter with something wrong and when the whole way of my life. Ang ganitong klase ng pagmamahal ng nanay ay lubos na nag-aalala para sa kanyang anak. So the love of Jesus is incomparable to his love. Tulad po sa pagmamahal ng Panginoon sa Kristo, ay wala pong makakalong tulad dito. This is today's text. At po ang araw, ito po yung ating pag-uusapan na tatalakayin. Today's gospel was John chapter 21, verse 1 to 17. For the read on Jesus, verse 15 to 17. Ngayon po, kayo may mga Biblia, samahan niyo po makibukas sa John chapter 21 verse 15 hanggang 17. Na kung meron po kayo, samahan niyo lang po ako sa pamamagitan ng mata. Sabi po dito, verse 15. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga bata ng upa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga upa. Last verse 17, pagtutulit na itinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?
Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses niya tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyo ang mahal mo kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga lupa. Amen. So, the earthly Jesus comes to convict his disciples of Christ. Yan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo, siya po ay nangako na makikipagkita siya doon sa kanyang mga disipulo. The disciples who alive in God in what time of waiting. Yan, yung mga disipulo po na pinunta ng Panginoon sa Kristo, ito po yung mga pagod na sila, pagod na pagod sila. Peter said, I will go fishing. At sinabi ni Pedro, kasama mga disipulo, ako ay mangingisda. They all went fishing. Kaya sila po ay sama-sama ng isda. Most of them were fishing. Kaya halos lahat po sa kanila, ito po yung mga mangingisda. They cast their net all night long, but caught nothing. Kaya nung sila po yung nangisda, sila po yung magdamag o puyat na nanguhuli ng isda, pero wala silang nahuli. Jesus appeared as the Son of Galilee and God. At ito na po yung nagtungo ang Panginoon sa Kristo sa mga disipulo. Why did Jesus appear to his disciples? Bakit po ba nagtungo sila sa Kristo sa kanyang mga disipulo? What did Jesus to do them right? Ano po yung ginawa niya sa Kristo sa kanila? I hope that this passage will be a time of praise as we examine what true love is through it. Sa pamamagitan ng pasok ito, makikita po natin yung biyaya ng ating Panginoong Diyos at ating pong sama-samang saliksikin ang patungkol sa totoong pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Here are four messages from the text. Meron pong 4 na makikita natin dito patungkol sa passage na ating binasa. First, Una po, Jesus goes to his disciples. ang Panginoon po ay nakipagkita doon sa kanyang mga disipulo. The resurrected Jesus personally went to the disciples who were poor, hungry, and without only. Yan ang Panginoon sa Kristo na buhay na maguli, siya po ay mismo ang pumunta doon sa mga disipulo na nakita niya na nilalamig, gutom, at nababahala dahil wala silang nahuli. Jesus promised that he loved his disciples and loved them to the end. Ang pangako ng Panginoon sa Kristo ay mahal niyang lubusan ng kanyang mga disipulo. Jesus said to them, children, do you have any fishes? At tinanong ko lang sa Kristo kanyang mga disipulo, mayroon ba kayo ng isda? No. Wala po. Jesus established the relationship with his disciples. Ang Panginoon po, siya po ay nagsasagawa ng relasyon sa kanyang mga disipulo. No matter how hard you try, you can have nothing without the Jesus. Pakatandaan po natin, kahit gawin natin ang lahat, wala po tayong magagawa, hindi natin makakaya kung wala ang ating Panginoon sa Kristo. Once again, you can have nothing without the Jesus. Tandaan po natin, wala tayong magagawa kapag wala ang Panginoong Diyos. True love is to seek out the inner love, separate us, establish your relationship, and reach out. Ang totoong pagmamahal, kung hinahanap, nakaanip, meron pong mga nagtaksil sa Kanya, ay siya pa rin po yung magsasagawa ng relasyon at aabutin niya pa rin ito. Second, Pangalawa, Jesus made the needs of his disciples. Pangalawa po ay pinagkaloob ng ating Panginoon sa Kristo yung pangangailangan ng kanyang mga disipulo. Jesus said, cast your net on the right side of the boat, and you will find the soul. At sinabi ng Panginoon sa Kristo, lulog nyo ang inyong lambat sa gawing kanan ng inyong bangka at kayo ay makakahuli. So they cast it, and they were not able to haul it in because of the line of fish. At kung hinulugan po nila, ay tunay na marami po silang nahuli at di po nila ito may ilagay sa kanilang bangka. When they hauled their nets to land, there were 153. Nung nadala po na nila, yung kanilang nahuli na isda doon galing sa lambat, doon sa may bangka, ay ang nahuli po nila ay
153. They were professional fishermen who have been fishing for generations. So ito pong mga disipulo na ito, sila po ay napag-professional pagdating sa pangingisda. When they did not protest to Jesus' word, but obey and cast their nets, they were able to catch a good number of fish. Imbis na magreklamo sila dahil pagbuto-pagbuto na sila, ginawa pa rin nila o sumunod pa rin sa Yesu Kristo na kung ano po yung sinabi ng Panginoon ay hinulungan kanila naman. True love is unconditionally providing for the needs of those in need. Ang totoong pagmamahal ay walang pasubali na ipagkakao ng mga kailangan sa mga tao nangangailangan. Same as Jesus did. Ganun din po ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. His God, Pangatlo, Jesus prepared breakfast and supper. ang Panginoon po ay naghanda ng kanilang umagahan at nagservisyo sa kanila. When they got to land, there was a charcoal fire. There were fish on it and some bread. Habang ang ating Panginoon sumusunod doon sa may pampang, meron siya po ay nag-ihaw doon ng isda at meron din po siyang tinapay. Jesus said to them, come and have breakfast. Sinabi na Jesus sa kanila, lumapit kayo at saluhan niyo ako tayo ng umagahan. None of the disciples dared asking, who are you? Isa sa mga disipulo niya ay wala nang nagtanong pa kung sino siya dahil Because they knew that it was the Lord. alam nila na ang tao nito ay ang Diyos. Jesus went and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. Kaya ang Panginoon sa Kristo ay binigyan ang kanyang mga disipulo ng tinapay at gayon din binigyan niya ng isda ang kanyang mga disipulo. For the disciples who had not caught a single fish or line and were cold, hungry, and disheartened, Jesus made a sacrifice for them, take the bread in his one hand, break the fish, and shared it with each one of them. Para sa mga disipulo niya na pagod dahil walang nahuling isda, napuyat na sila magdamag, walang nahuli, sila ay kinahalamig, sila ay gutom na gutom, at sila rin ay nababahala. Pero ang Panginoon ay nag-provide sa kanila ng kanilang makakain, meron doong uling para sila ay hindi namigin. At siya rin po nagbigay ng tinapay sa kanyang mga disipulo, nagawa mismo sa kanyang kamay. At nag-ihaw po siya ng isda at ibinigay niya ito sa kanyang mga disipulo. Oh, Jesus did not come to be served, but to serve and to be of service and giver. Pakatandaan po natin ang Panginoon ay hindi na parito para paglingkuran, kundi upang maglingkod sa kanyang mga anak. As he said that he has to give a ransom, he personally serves the disciples who get ready and left with him. At siya ay naparito para bayaran ang ating mga kasalanan. At ganoon din siya ay naglingkod sa kanyang mga disipulo kahit ang kanyang mga disipulo ay pinagtaksinan siya. Do you know what is true love? Alam po ba natin kung ano yung totoong pag-ibig? True love is preparing food for the hungry and serving them. Ang totoong pag-ibig, ito po yung naghahanda ng pagkain at ibigay ito. There's a last of all. Pang-apat, Jesus left all the disciples who get ready. kaya nakipag-ayos ang Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disipulo na nagtaksil sa kanya. After breakfast, Jesus asked Peter, Matapos ang kanyang magsalo-salo ng umagahan, tinanong ni Jesus si Pedro. Simon, son of John, do you love me more than all men? Sabi ng Panginoong Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Yes, Lord, you know that I love you. Sabi niya, opo Panginoon, alam niyo yung mahal mo kayo. Sabi niya. Be my last. Sinabi ni Pedro, sinabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga lupa. Jesus has presented many times with that answer, I love you, Lord. At tinanong ni Jesus Kristo ng 3 beses si Pedro at ang sagot niya, mahal ko kayo Panginoon. Twice, 3 times. Bakit po 3 ulit na tinanong ni Jesus si Pedro? It is to free him from the guilt of denying Jesus 3 times. Forgive them, restore them as disciples again, and give
them a vision. Meron po siyang tatlong pagkakataon kung siya'y nagkasala na, pinagkano niya ang ating Panginoon sa Kristo, pero pinatawag ng Panginoon at nakipag-ayos ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disipulo at gumawa na magkaroon ng mission ang kanyang mga disipulo. What is true love? Ano po ba ang totoong pag-ibig? True love is forgive and restore those who have caused pain and betrayed me. Ang totoong pag-ibig ay meron mong pagtanggap ng kapatawaran at kaayusan sa mga tao na tumaksil o nagkaroon ng sakit sa iyo. Jesus did not rebuke the disciples who denied him and ran away because they were afraid of death. Hindi po pinagsabihan ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na kahit ang kanyang mga disipulo ay pinagkanulo siya at tinakbuhan siya. Do not say, you traitor, you damn despot. Kaya po tumakbo ang kanyang mga disipulo dahil takot silang mamatay. Kaya huwag po natin sasabihin, ikaw ay taksil, ikaw ay... Because Jesus knew their weakness. Dahil ikaw ay taksil, huwag natin sabihin sa bawat isa. Dahil ang ating Panginoon sa Kristo ay alam niya ang ating kahinaan. Jesus personally visited them, established a relationship, met their needs, helped them that they were hungry, and served them. Nakikita po natin dito na mismo ang ating Panginoon sa Kristo ang pumunta sa kanyang mga disipulo, nagsagawa ng panibagong relasyon sa kanyang mga disipulo, ibigay yung pangangailangan nila, pinakain ang kanyang mga disipulo, at pinaglikuran ng kanyang disipulo. For the Lord had asked them, do you love me more than others? At tinatanong po muli ng Panginoon, alam mo, mahal mo ba ako nang higit sa mga ito? Peter said, confess the Lord knows that I love you, and ordered them to be his lamb, to shed his sheep, forgave them, restored them as disciples, and renewed their mission. At nung tinanong siya ni Jesus, na simpleng sinabi ni Pedro, alam mo Panginoon na mahal kita. Sinabi ng Panginoon sa Kristo, kakainin mo ang aking mga tupa, at alagaan mo ang aking mga tupa, at patawarin mo, magkaroon ng kaayusan, at ang mga disipulo, patungkol sa mga disipulo, ay magkaroon din ng panibagong misyon. Patungkulin. One must have been the heart of disciples who received this unconditional love. The Lord Jesus who loved them to the end. Katulad ng mga disipulo na mula sa puso ng ating Panginoon sa Kristo ay tinanggap niya ang kanyang mga disipulo kahit na sila po ay nagtaksil. Ito po yung may kita ng inyong unconditional love ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ba ay nararapat din po ba na ganito ang gawin ng ating Panginoon sa Kristo sa atin? Lord, I was wrong. Panginoon, ako po ay mali, nagkamali. Please forgive me. Pakiusap, patawarin mo ako. I'll never deny you or betray you again. Di na po kita ipagkakanilo. I'll not run away. Di na po ako lalayo sa iyo. I only follow you and love you. Hindi po akong susunod sa iyo at ito po ay aking mamahalin. It must have been time of starting you. Ito po yung pagkakataon na tahimik ng umiiyak A time of repentance. at pagkakataon din ng paghingi ng tawad o pagsisisi. A time of destination. At oras sa pagkakataon na manumbalik. A time of correction. At pagkakataon And a time of devotion. ng bumalik sa Panginoon at pagkakataon na magsaliksik ng salita ng Panginoon. In fact, after the descent of the Holy Spirit on the day of Pentecost, Matapos po na dumating ang banal na Espiritu sa araw po ng Pentecost, the disciples were filled with the Holy Spirit and preached the gospel with the strength and courage. ang mga disipulo po ay nagkaroon po sila ng lakas na magbahagi ng salita ng Panginoon. They preached the gospel, did not betray Jesus, and loved Jesus even after being crucified, thrown into lions' den, imprisoned, and beaten, and burned to death.
ito po ang mga disipulo natin pa ng Kristo, na sila po ay sumunod na talaga sa ating Panginoon, nagbahagi ng kanyang salita, kahit na sila namatay sila, pinako sa krus, sinunog, pinakain sa mga leon, kinulong, at yung iba po ay pinalatan ng buhay. They became witness of the resurrection of Jesus. Pagkakataon po ito, makikita natin na ang kanyang mga disipulo, na sila po ang witness o yung makapagpapatunay na ang ating Panginoon sa Kristo ay muling nabuhay. This is why we have become people of faith today. Ito po yung dahilan bilang isang mananampalataya na dapat meron po tayong tumatag yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dear brothers and sisters, Mga minamahal ng kapatid, while living on this earth, kapag tayo bumuhay sa mundo ito, we also take significant tayo makakaharap sa mga kahirapan, hardships sa mga bagay na mabibigat, and persecution. at sa mga tao na mag-persecute sa atin. Many people will compare and pray God through the sword program of their one and then leave the Lord. Maraming mga tao ang magreklamo sa Panginoon dahil sila pinahihirapan, dahil hindi na bibigyan solusyon ng kanilang mga problema. Kaya po sila, ang iba ay umaayos. Even though we are afraid of death and worry the Lord fall into sin and leave the Lord for a while, the good Lord loves the falls to the end. Kahit ang mga ganitong klaseng tao ay merong nangangamba, takot sa kamatayan, nangangamba pagdating sa Panginoon, sa kasalanan, makatandaan natin ang Panginoon ay larayan, mabuti at mahal na tayo ng Pilipinas. If we just compare and look to the Lord, Kung tayo po manunumbalik muli sa ating Panginoong Diyos at titingin sa Kanya, Jesus loves us, siya po ay lalapit sa atin. forgive us, Siya po ay patatawarin niya tayo. hear our needs, Pagkakaloob niya natin mga pangangailangan, restore us, tayo kanyang aayusin. and love us well. At higit sa lahat, tayo kanyang mamahalin. This conclusion, dear friends, Mga kapatid, close your eyes tuwid po natin ating mga mata. and reflect on your whole as the times of the day. Nalalahin po natin yung mga nakalipas na araw, nakalipas na oras. Today, the resurrected Jesus asked you for, Yun po, ang Panginoon sa Kristo na muli na buhay ay sinasabi sa atin. my beloved son, my beloved daughter, Minamahal mong anak, do you know how much I love you? alam mo ba kung gaano kita kamahal? Do you know how much I love you? Alam mo ba kung gaano kita kagusto? Do you know how long I have waited for you? Alam mo ba anak, kung gaano katagal ako naghihintay sa iyo? I gave you my blood, friendship, and life to save you. Ibinigay ko sa iyo ang aking dugo, ang aking laman at ang aking buhay. Do you know that grace and love? Alam mo ba ang ganitong klaseng biyaya at pagmamahal? I will finish my love for you all. Gusto ko matapos at ipagawa sa iyo ang nais ko. So, I ask one thing only. Ngayon sinasabi ko sa iyo, Do you love me more than others? alam mo ba, mahal mo ba ako na higit sa mga ito? Do you love me more than the world? Mahal mo ba ako na higit sa mundo ito? Do you love me more than money? Mahal mo ba ako na higit sa pera? What did you say to Miss Jackson from the Jesus?
Bakit ganito sinasabing katanungan sa Panginoon? Brother and sister, as those who have been loved by His amazing love, Minamahal ng kapatid, kung kayo ay gustong minamahal ng ganitong klase, mabuting Panginoon, I always confess that the Lord knows the honor of the Lord to justify me. o sa atin, sama-sama rin tayong umamin o sabihin sa ating Panginoon dahil alam niya ang lahat, dahil mahal niya tayo, katulad ng pagmamahal niya kay Pedro. Let's pray. Tayo manalangin. Yeah. But I know if Jesus asked you one thing, Kung ngayon po ay tatanungin tayo ng ating Panginoon sa Kristo, do you love me more than all? alam mo, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Do you love me more than money? Mahal mo ba ako ng higit sa pera? But I always confess you know I love you. Kaya, ngayon ay sinasabi ko sa iyo, alam mo na mahal mo. Dear brother and sister, Mga kapatid, let us Lord Jesus once and pray for miracle. sama-sama po natin tawagin ang ating Panginoon sa Kristo at sama-sama tayo manalangin. Jesus! Panginoon! Maraming salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa Panginoon. Salamat po, kami po'y napaalalahan ng Panginoon. Kahit po, at sa iyong pagmamahal sa amin, nakahit po ng Panginoon daw, ay pinagkakasalan tayo ng Panginoon. Pero maraming mga naman ay bigay sa mundo. Ay patuloy po kami tinatanggap. Patuloy po rin po kami tinatanggap. Maraming salamat po. Ang napaalalahan ng Panginoon. Ako rin ang mga bagay. Ako rin ang mga natutunan sa mga dapat namin sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Gawa sa iyong salita. Pagkakamit sa amin po sa simbahan. At ito po'y mahal na may subuhay namin. Bilang ito po. Maraming salamat Panginoon. Sa ito po na namin ito upang magpakain sa iyo. Salamat po mas sa Panginoon. Maraming nandito naman sa mga tao sa maraming salamat sa iyo. Pagsaservisyo Panginoon sa simbahan ito. Salamat sa kanya po Panginoon. Para may magpapatuto Panginoon natin mga small kids bago Panginoon pagkakatulong sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Puso ko yung magpapalas sa iyo. Magiging sa Panginoon sa mga tao. Dahil sa mga tao. Maraming salamat Panginoon. Dahil sa simbahan ito, isa sa mga pinagpala mula sa buhay bago ng Panginoon. Maraming salamat. Ikaw patuloy maitaas bago ang lahat ng Panginoon sa aming buhay at sa Iglesia. Maraming salamat. Help us, Lord. Patuloy na maging totoo sa iyo. Patuloy na maging totoo sa iyo, Panginoon. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kauspusan. Heavenly Father, Ang maraming Diyos, at this time, sa pagkakataon ito, I have the amazing grace and love of the Lord will be poured out on all the earth. maraming salamat sa mga lingkod mo na dinarinig mo rito. And we will believe, praise, and love more in the Lord. Naniniwala po kami man ang nagtitiwala sa iyo, may pagmamahal. We confess we love Jesus more than others. Ayon pong sinasambit ng mahal po namin ang Lord sa Kristo ng higit sa mga sa ibang bagay. We confess we love Jesus more than money. Aming sinasambit na mas mahal namin ang Lord sa Kristo ng higit sa pera. And that we will live as witness of the resurrection of Jesus. At kami po ay lalabas sa iglesia nito at ibabahagi testify ang aming Lord sa Kristo ng higit na buhay. In Jesus' name we pray. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Now, Ngayon, may the boundless grace of the Lord ang biyaya ng
Diyos Ama na nasa langit, and the fellowship of the Holy Spirit at pagsasama-sama sa Banal na Espiritu, be upon the household of God's our Jesus forever. bawat isa ay sinasabit na mahal namin ang ating Panginoon Kristo na hindi sa ibang bagay. And upon the church of the time of the Lord, Simbahan ito at ang membro ng iglesia nito, from now on and forever. ang iyong magpasuwalang hanggan, I pray in the name of Jesus sa Christ. pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Jesus love you. Every day, every night, you confess our Lord Jesus more than one people, more than money, more than my family, and then Jesus bless you, Jesus give you, Jesus give you a mission forever. Yes, awesome God. God loved us through Jesus Christ. Tunay nga na kamamahan ng Panginoon sa Kristo dahil tayo ay tuloy ang ibig. Yes. Wow. Okay. Tingnan mo. Ano ang mga natin? God love you. God won't grant you. Tanda natin ang Panginoong Diyos ay mahal niya tayo at gusto niya tayong pagpalain. So, God sent us the Reverend Joy, our church. Kaya ang ating Panginoong Diyos ay nagpadala ng kanyang lingkod dito si Reverend Joy. Palakpakan mo natin niya. We share the love of God by the word of God